So una, i-discuss muna natin yung functional anatomy of your thyroid gland. Number 2, pag-uusapan natin yung thyroid hormone synthesis. And then number 3, if may time pa ako, is interpretation of results. Interpretation of results. Kasi guys, magda-diagnose ulit tayo dito. Okay? So, ang problem nga natin, kailangan nito ng substantial na background sa inyong endocrine system. So, ang gagawin ko na lang ay dadahan-dahanin ko na lang. Okay? So, mag-start muna tayo with the thyroid anatomy, physiology, and your biochemistry. Okay? So, as part of our review, your thyroid gland nyo is made up of, so, ang thyroid gland nyo is made up of two lobes, no? Two lateral lobes. Alam niyo na itsura ng thyroid gland natin, no? Butterfly shape. Diba? Come again, sir, yung thyroid gland nyo ay may dalawang lateral lobes. Ang location is just below the larynx and in front of your trachea. As such, one of the, let's say, easy clue in order for us to tell if there's something wrong with our thyroid is inflammation sa neck area. Alright? Kasi nandun tayo as anterior siya to your trachea. Okay? Now, ang functional unit of your thyroid is your thyroid follicles. Come again, sir. The functional unit of your thyroid gland is your thyroid follicles. Thyroid follicles. Ayan. So, if nephrons is to kidney, thyroid follicles is to thyroid. Okay? Thyroid gland represents one of the largest gland in your body, second to your liver. So, pasuya na. Again, sir, thyroid gland represents one of the largest glands, in your body, along with your liver and pancreas. Okay? Now, your thyroid gland has two endocrine cells. Come again, sir. Yung thyroid gland nyo, ang functional unit ay thyroid follicles. Now, when it comes to the endocrine cells, meaning to say, within your thyroid gland, ano daw yung dalawang cell types that can produce hormones? So, pasuya ha. So, lalagay ko dito. Number 1 is your follicular cells. And then number 2 is your parafollicular cells. Parafollicular cells. Ulit. So, merong dalawang endocrine cells sa loob ng thyroid gland nyo, yung mga kayang mag-produce ng hormones, follicular saka parafollicular. Si parafollicular C cells yung nagpo-produce ng calcitonin, si follicular cells yung nagpo-produce ng T3 and T4. Okay? Come again, sir. Si follicular cells yung nagpo-produce ng T3 and T4. Si parafollicular cells yung nagpo-produce ng calcitonin. Para hindi kayo malito, guys, kaya siya tinatawag na parafollicular cells kasi adjacent siya sa thyroid follicles natin. Again, sir, kaya siya tinatawag na parafollicular cells kasi located siya adjacent to your thyroid follicles. No? So, nandyan. Nandun din siya. Okay? In short, nandun din siya. Alright. Now, ang idea natin, yung follicular cells nyo, most of its hormones, meron siyang general action. Etong T3 and T4, yung hormones natin na yan, meron siyang generalized na action. Anong ibig sabihin nun, sir? Almost every cell on your body kaya niyang i-influence. Come again, sir. Yung follicular cells, yung hormones niya, yung actions niya ay generalized. What do you mean by that, sir? Yung effect niya ay ayun, na-influence niya almost any cell on your body. Kasi ang function niya is to regulate your metabolism. Okay?
Ang function niya is to regulate your metabolism. So ganito lang yung rule natin na if the hormone came from the follicular cells, its relationship to your metabolism is directly proportional. Come again, sir. If the hormone came from your follicular cells, its relationship to your metabolism is directly proportional. O, ibig sabihin ba nun, the higher the hormones, the higher the metabolism, or the faster the metabolism? Yes or no? Yes. Okay? Now, meanwhile, yung parafollicular cells nyo, involved lang siya sa calcium metabolism. Okay? Involved lang siya sa calcium metabolism. Pag tinanong kayo sa board exam, primary hypocalcemic agent, calcitonin yan. No? Come again, sir. Kapag tinanong kayo sa board exam, primary hypocalcemic agent, calcitonin. Katangi-tanging hormone na kayang magpababa ng calcium. Okay pa? Kapag primary hyper, that is your parathyroid hormone. Okay? Pinag-usapan na natin from our previous lesson. Okay. So, ang focus lang natin dito ay yung follicular cells. Kasi nga, thyroid function pa rin naman. Thyroid function pa lang naman tayo. Okay? So, yun lang yung basic review natin for your anatomy and physiology. Now, doon na tayo sa thyroid hormone regulation. So sa Thyroid hormone regulation. I need you to listen kasi kailangan ulit natin ng background para siya ay maintindihan. Okay. Okay. So sa So, water intake ang natin tawag, in response to thirst, so ang dun sa nangyayari is axis, responsible as for the regulation stimulated o of thyroid nasusuppress hormone yung is plasma osmolality. hypothalamic Yung excretion pituitary naman thyroid natin ng axis. water, Again, which sir, is yung yung name ABP, daw nung axis, mamaya ako affected by i-explain kung ano ABP ibig release, sabihin ng axis. water retention in Responsible for the response to regulation the of changes thyroid in either hormone blood volume or ayan, osmolality. is your Yung blood hypothalamic volume pituitary status naman thyroid axis. natin largely Sabihin ng affects axis, the sir. sodium excretion In, through aldosterone, angiotensin, at saka aldosterone, angiotensin, tsaka in ALT. neurophysiology, if the Ano kasi hormone requires, if the hormonal release requires the participation of hypothalamus and pituitary gland, we call them as axis. Come again, sir. In neurophysiology, review lang to, if the hormone release, in this case, para daw ma-release ang T3 and T4, if the hormone release requires the participation of hypothalamus and your pituitary gland, we call it as axis. Okay? Ibig sabihin ay, ano yun? Ba't may ganun? Sir, Ano? sorry po. Tinatry ko i-record na pindot po. Sorry po. Sige lang. So, going back. So, commercial. Kapag daw yung hormone, kailangan mo ng participation ng hypothalamus tsaka pituitary, tawag mo daw doon, axis. Kasi hindi naman lahat ng hormones kailangan ng ganon. Diba? In context, for example, ang insulin, hindi naman kailangan ng participation ng hypothalamus tsaka pituitary gland. Diba? Pag tumaas yung blood sugar nyo, marirelease lang siya. Ngayon, yung mga axis, yung mga axial hormones nyo, tatlo yon. Ano yan, sir? So, number 1 is hypothalamic pituitary thyroid axis. Pangalawa is hypothalamic pituitary adrenal axis. Tapos pangatlo, hypothalamic pituitary gonadal axis. Ay, so ibig sabihin, para ma-release yung hormones ni thyroid, para ma-release yung hormone ni adrenal gland, and para ma-release or ma-regulate yung hormone ni gonads, ovaries and testes, kailangan muna natin ng properly functioning hypothalamus and pituitary gland. Okay po yan? Thumbs up kung nag-gets siya, guys, kasi yun yung magiging standpoint natin. Sige, so gets na yan, no? So ngayon, ganito. Makinig na maigi, ha?
Hyponatremia Ito yung pa din rule, ba no? to? If the hormone has an axis, it will always follow a negative feedback loop. Come again, sir? If yung hormone daw merong axis, it will follow the negative feedback loop. Okay? I-define ko lang ibig sabihin ng negative feedback loop, ha? A decrease in the variable will increase the activity of the system. Come again, sir, a decrease in the variable Nephrotic will syndrome o increase the hepatic activity cirrhosis. of the system. Hyponatremia. So, yung The hyponatremia is system the most here common is the electrolyte axis. disorder. Pasuyo, So, ha? kapag may The system hyponatremia here ka, ang is the plasma osmolality mo axis. or Allow plasma me to give sodium an is example. less than For 135 example, sa millimole per liter. hypothalamic Ano ba yung pituitary reference thyroid dapat axis, na ano yung pinaka-hormone na lalabas? 135. 135 to Manggagaling ba siya sa 145. thyroid? Yes Ang or no? reference range. Kasi Manggagaling ba siya sa thyroid? Yes or no? reference. Yes. Tama? So, ibig sabihin ba nun, kapag mababa ang T3 tsaka T4 sa blood, magwawala si pituitary tsaka hypothalamus? Yes or no? Hyponatremia. Yes. Ridiculous Negative lang. feedback loop. Okay yan? Okay yan? So, bibigyan natin ng context, ha? Yung plasma protein. Ang nagre-regulate para ma-release ang T3 at T4 is the thyroid stimulating hormone. Saan nanggagaling? Sa pituitary gland. Tama? Come again, sir. Sino yung responsible para ma-release si T3 and T4? Si thyroid stimulating hormone. Saan manggagaling? Sa pituitary gland. Okay? Meanwhile, para ma-release si thyroid stimulating hormone ni pituitary, kailangan natin ng thyroid releasing hormone from the hypothalamus. Come again, sir. So, ulit. So, i-ano ko, ha, i-reiterate ko. So, buburahin ko to. Yung Ulit. intravascular flow. Meron tayong hypothalamic pituitary thyroid axis na sumusunod sa negative feedback loop. Si thyroid ang nire-release ay T3 and T4, si pituitary thyroid stimulating hormone, si hypothalamus ay thyroid releasing hormone. Okay? TRH, TSH, T3 and T4. Sige, ganito, ha. So baka mag-overthink pa kayo, yung thyrotropin releasing hormone, thyrotropin releasing hormone, yun din yung thyroid releasing hormone. Nephrotic syndrome and Okay? cirrhosis. Yung Basta plasma protein RH. natin nagdi-decrease. TRH So, na lang. magre-result yun ng Sige. decrease sa Tapos ating thyroid stimulating, tapos T3 and osmotic, T4. colloid Okay? osmotic Following the pressure. negative So, feedback loop, kapag mangyayari yung mababa si T3 and intracellular T4, fluid natin anong dapat gawin ni Yun yung pituitary? nagre-resulta ng edema. Pataasin si The low plasma volume TSH. causes Tama ADP po. to produce. Guys, Low so plasma ganun, volume. ha. Now, second rule would be if the hormone follows an axis, the disorder will be classified into 3. Come again, sir. If the hormone Low has plasma an volume axis, the disorder will be classified into 3. Ano yan, sir? Primary, secondary, and tertiary. Ano ba yung Primary, secondary, tertiary. AB? Nakakasabay pa? Confetting ako, nakakasabay pa, guys. Sige, kapag daw may axis, tingin mo daw yung mga sakit sa tatlo. Pag sinabi nating primary hyper or primary hypo, ang may problem is yung last na organ na nagbibigay ng hormone. In this case, yung thyroid gland. Nakuha niyo yung storya? Ulit nga, sir, kapag primary hyper or primary hypo, yung merong disorder or yung merong yung organ na may disease is yung last na organ na nagpo-produce ng hormone. In this case, thyroid. Okay? Pag sinabi nating secondary hyper or secondary hypo,
ang may problem is So, sa yung sodium na, pituitary sodium. gland. Palagi yun, ha? Come again, sir. Kapag sinabi nating secondary hyper or secondary hypo, congestive sino daw po yung heart may problem? Yung rate. pituitary Parang nabasa ko gland. yun. Okay? Now, pag sinabi naman nating tertiary, ang may problem ay si hypothalamus mismo. Okay? Hyponatremia. Ang may problem ay si Ito, hypothalamus mismo. Sige. So, kung na-note nyo lahat yun, medyo magiging okay na yung usapan natin. No? Mamaya, sige, nandito na rin naman tayo. Pwede ko na siya i-discuss. Sige. Now, paano ba natin malalaman kung primary, secondary, or tertiary? Ang magiging take natin is doon tayo magre-refer kung sino yung naapektuhan ng organ. Okay? So, sige, i-synthesize nyo muna lahat ng pinagsasabi ko para mas mabilis ako mag-explain. Urine levels can be, ayun nga. Okay. Sige, kahit 3 minutes lang, isa-isahin mo muna yung mga pinagsasabi ko para Yun. kulang yung libro ko. Clinical applications. Hyponatremia. Tapos kapag sa nephrotic syndrome. Tapos low plasma volume. Thumbs up kung okay na. Thumbs up kung okay na. Kung Tapos okay na tayo yun. doon. Like, gets ko na yan, sir. Sige. So, ganito ha. Now, pinag-uusapan pa lang natin so far ay T3 and T4, primary, secondary, and tertiary. Diba? So, ganito, no? Now, gawa ako ng table. Tapos, tingnan lang natin kung magigas nyo siya. Tapos, para mamaya tuloy-tuloy na tayo. So, lalagay natin yung context ay hypo. Sorry. Gawin nating hyper kasi so, lalagay natin ay hyperthyroidism. So, lagay natin dito ay wait. Lagay natin dito primary, secondary, tsaka tertiary. Ayan. Tapos lalagay natin dito yung level ng T3, tapos T4, TSH, tapos TRH. Ayan. So, magre-reflect lang kayo palagi doon sa negative feedback ha, doon sa kung paano ko siya in-explain. Kapag primary hyper, anong mataas sa tatlo? Mga differentiate the cause Kapag of primary increased hyper, water anong mataas sa retention. tatlo? So, una is Tipin nyo kapag maigi. Saan ang urine hyper? Saan ang sodium primary? greater than Sa thyroid 20. gland. Tama ba? So, anong hormone yung mataas kapag sinabi nating primary hyperthyroidism? Okay, type po yung sagot sa chat room. Greater than Guys, pag sinabi nating primary hyper, alin ang mataas dito sa tatlo? T3, T4, TSH, or TRH. Ano po yung mataas sa tatlo? T3, T4, TSH, or okay, T3 and T4. Tama? Ayan. Tatanungin ko kayo ngayon, kung mataas ang T3 and T4, anong gagawin ni pituitary gland? Kapag naman Bababaan niya ba? less than Bababaan niya ba yung TSH? Kasi marami na ng T3 and T4. Thumbs up kung yes, thumbs down kung no. Yes. Tama? Nakuha niyo yung story? Negative feedback. Diba? Mataas na nga yung T3 and T4. Anong gagawin ng pituitary gland mo? Pababaan yung TSH. Ganun gagawin ng hypothalamus, guys. Kasi alam nilang pareho na mataas ang T3 at T4. Thumbs up kung yes, thumbs down kung no. and hepatic cirrhosis. Yes, sir. Mababa ang TSH at TRH kapag primary hyper. Nakuha niyo na yung storya at yung magiging storya, guys. Diba? So, kapag secondary hyper, ano ang mataas? Sa 1, 2, or 3. Pag secondary hyper, ano ang mataas? Secondary hyper, ano ang mataas? T3, T4, TSH, or TRH? TSH. TSH.
So mataas si yung TSH. urine Ano kaya yung sodium magiging levels effect niya sa natin T3 can tsaka use to T4? Tataas differentiate din? um Thumbs can up use kung to yes, thumbs differentiate down kung mga no. Ano causes yung ng magiging effect pag-increase niya ng sa water T3 at retention T4? natin. Tataas Pag din? greater than 20, ibig sabihin, ano yun, acute or chronic renal failure. Balikan Kapag nyo. less than 20 Para naman, ma-release hepatic ang cirrhosis, T3 tsaka nephrotic T4, syndrome, kailangan at mo saka yung congestive heart failure. TSH. Tama? So kung mataas na si So, TSH, anong kung reference ikaw si level ba thyroid natin gland, sa wala kang choice. urine? Kasi ang utos sa'yo, 24 hours. magpakawala ng T3 at T4. 8 to 20. Capture? Ulitin ko yung tanong ko. Urine Sa salt. secondary hyper, mataas ang T3 at T4? Yes or no? Yes. Ayan. Ngayon, kung okay pa yung Serum hypothalamus sodium level mo, less do you than think magta-try siyang 125 mag-compensate? in severe nutrapsychotic Guys, symptoms. magta-try siyang mag-compensate? O anong gagawin ng hypothalamus mo sa TRH? Patataasin, pabababain? Pabababain. Nagets nyo na yung feedback loop, guys? Guys, nakukuha niyo story na. O, paano kapag hypothalamus yung problem? Paano pag tertiary hyper? Alin ang mataas sa tatlo? 1, 2, 3. Paano pag tertiary hyper? T3, T4, TSH, or TRH? 3. Okay, so mataas to. Do you think may choice pa yung dalawa na magpababa? Meron kaya silang control? Kasi wala, tama? So anong value ng dalawa? Mataas din? The water balance. Mataas din. Uy, confetti kung gets nyo yun. Kung gets nyo yun, medyo bayad na yung oras natin ngayon, guys. Okay. Sige, Water babaguhin ko yung can appear as context. Paano kapag excess. dapat di kayo malilito, ha? Medyo madali lang naman kasi talaga. Paano kapag hypo? Babalik na rin ko. Paano pag tertiary hypo? Saan ang mababang hormone? 1, 2, 3. Paano pag tertiary hypo? Saan ang mababang hormone? 1, 2, 3. Tertiary hypo, saan ang mababa? 3. Increase water Tanongin niyo yung intake. sarili niyo. Ibig sabihin ba nun, mababa na lahat pag tertiary hypo? Yes or no? Yes. Ayan. Okay tayo? Paano pag primary hypo? Mababa si T3 and T4. Tama? Guys, mababa. Ayan. Ano gagawin ng TSH at TRH? Magwawala. Diba? Paano naman kapag secondary hypo? Mababa si TSH, ibig sabihin, mababa si T3 and T4, pero mataas si TRH. Okay? So, with that said, medyo naibalik ko na kayo sa mga bagay na baka nalimutan nyo lang naman. Okay. So, dito na tayo. Now, pasuyo ha, kasi tinatanong sa board exam, ano ang nature ng mga hormones natin? Sige. So, start tayo with your TRH, yung thyrotrophin releasing hormone niya. Thyrotrophin releasing hormone, it is a peptide hormone. So, 3 amino acid long peptide chain. So, nandiyan tayo, glutamic acid, histidine, and proline. Madali lang naman. Ano nga ibig sabihin yan, sir? Guys, kasi ang mga hormones nyo, kinakategorize according to their biochemical structure. Steroid and non-steroid. Diba? Pag steroid ang hormone, nanggaling sa cholesterol. Kapag non-steroid, for most of the time, protein siya or peptide. Tinatanong sa board exam, anong type daw ng hormone ang TRH? Isa siyang peptide hormone. Okay? Ilang pirasong peptide? 3. Glutamic acid, histidine, and proline. Okay? Meanwhile, ang TSH nyo is a glycoprotein hormone. Water retention. Bakit siya tinawag na glycoprotein hormone? Protein na may asukal. Okay pa? It is made up of 2 subunits. Board exam question. Ano daw yung Causes. ano daw mga hormones yung merong identical na beta subunits?
Come again, sir? Ano-anong hormones daw yung merong identical na beta subunits? So, you have TSH along with Because your luteinizing hormone, follicle stimulating hormone, and increase. human chorionic gonadotrophin. Ayan. So, para hindi kayo malito, kamukha ng TSH ang beta subunit ng lahat ng ng mga hormones responsible for gonadal regulation. Okay? Come again, sir, kamukha ng beta subunit ni TSH yung most of your hormones responsible for gonadal regulation, luteinizing, follicle stimulating, and human chorionic gonadotrophin. Increase Okay? AUP secretion equals. Now, guys, ito ay i-skip na natin kasi ito yung in-explain ko sa inyo kanina lang. No? Bin-breakdown lang. Si hypothalamus magre-release ng TRH. So Tapos kapag si nag-increase yung TRH water pupunta retention, kay mag-i-increase din yung TSA, pupunta ABC kay mo. ABP production or pituitary, si secretion. pituitary magre-release ng TSH, si TSH magpupunta kay thyroid, si thyroid ay magsisynthesize at magsisecrete ng dalawang major hormones niya. Perfect. Okay? So that brings us to your thyroid hormones. Now, ang thyroid hormones nyo na palagi ko naririnig, somehow kilala nyo na si T3 and T4. Ang nomenclature natin, pag T4, tetraiodothyronine, also known as thyroxine. Okay? Kaya siya tinawag na thyroxine kasi, so mamaya malalaman nyo, iodinated siya sa 3, 5, 3', 5' positions. Okay? Meanwhile, yung T3 nyo, triiodothyronine or ayan. So, triiodothyronine is iodinated, may iodine sa 3, 5 at 3' positions. Okay? Pseudo Hindi yan hindi hyponatremia. yan yung DNA, hindi yan yung sa DNA, no? Baka ma-apply nyo yung sa DNA. Positions lang yan within the hormone itself. Okay. Now, pasuyo, since nandiyan na tayo, iano ko lang bibigyan ko lang ng context. Sa board exam nyo, tinatanong kung paano nasisynthesize ang thyroid hormones. Like yung step-by-step na manner. So pseudo Kaya sa mga hyponatremia textbook, daw. ang pag-i-explain ng Can thyroid appear. hormone synthesis ay step-by-step wise It is manner. the reduction in Okay? serum. Now, pasuyo, habang nag-explain ako, In mamaya, serum. dito eto lang yung naka-flash, tapos susundan nyo ako sa textbook. Okay lang? Guys, okay lang? So, Caused by dito ako systematic i-explain. error Ito in yung measurement. lalagay, naka-flash, tapos kayo sundan nyo ako sa libro. So, Okay? dahil Now, sa dun muna tingnan, tayo sa thyroid, dun muna tayo sa basics, no? systematic Board error. exam question. Now, thyroglobulin is also known as what? The Again, most sir, common in is thyroglobulin dahil is sa also known as what? Mark, Ang answer ay colloid antigen. Come again, sir. Thyroglobulin is also known as what? artifact. It is also known as colloid antigen. So, lagay ko dito. Ganun ang kapal. Thyroglobulin is also known as what? Ang tawag ay colloid antigen. Ngayon, so pag-usapan natin, so sir, ano pala yung thyroglobulin? Artifact. Ayan, so pwede na tayo dito na. Please take note, ang context na pinag-uusapan natin ay paano ka makakabuo ng bagong thyroid hormones, T3 and T4. Okay? Ang story, people, bago ka makabuo ng thyroid hormones, kailangan mo ng tatlong bagay. Okay? Una, yung thyroglobulin. Pangalawa ay iodine. Tapos pangatlo ay tyrosine. Come again, sir. For the synthesis of new thyroid hormones, I need 3 ingredients.
Number 1 Probably. is thyroglobulin, number 2 is iodine, and then number 3 is tyrosine. So isa-isahin muna natin. Start tayo doon sa pinaka mahalaga, which is your iodine. Okay? So ang pinag-uusapan natin dito ay elemental iodine coming from your diet na kasi unfortunately for us human beings, hindi natin kaya mag-synthesize ng iodine on our own. Protein. Ngayon, if you're going to ask me, sir, sa ano pong mga pagkain yung rich in iodine? Seafoods. Okay? Mga pagkain na nanggaling sa dagat. Bakit pa ganun, sir? The ocean is the richest source of raw iodine. Ayan. To the point na, halimbawa, iodine deficient ka, magpahangin ka lang sa dagat, magagaling ang iodine deficiency mo. Okay? Kaya isa tong problem sa mga countries na na malayo sa ocean, kaya nagsasuffer sila palagi sa iodine deficiency. Kaya part na ngayon ng state mandates na Yung ang ISD daw asin kasi, natin ay may iodine. Kaya tayo merong iodized salt, 'di ba? Kasi mahirap Dahil makakuha ng specific. iodine kapag malayo ka sa dagat. Okay? Now, pangalawa is yung tyrosine. Tyrosine nyo Prior to is an amino acid, 'di ba? Tyrosine nyo is, kung ngayon, naririnig nyo sa akin na kailangan pala ng as a tyrosine result of para serum. magkaroon ng thyroid hormones. Along with it, kailangan mo din ng tyrosine para makapag-produce ang body mo Both ng levels can melanin, assist in ng identifying epinephrine, the saka cause of norepinephrine. there are In 3 short, categories maraming of hormones na tyrosine ang kailangan as its raw material. Okay po? And then last, yung thyroglobulin. Ang thyroglobulin, it will act as your platform. with decrease Kaya of sinabi nating platform, yung tyrosine and iodine, doon siya magkakaroon ng interaction sa thyroglobulin para magkaroon ka ng thyroid hormone. Okay? So, yun yung story na, kumbaga, with kung ang ingredients mo ay tyrosine tsaka iodine, yung plato mo, yung Ah, thyroglobulin. Yun lang po kasimple. Okay? So, it requires na yung body mo makapag-produce muna ng thyroglobulin bago siya maging thyroid hormone. Kaya ang first step sa thyroid hormone synthesis ay synthesis ng thyroglobulin. Okay? Confetti kung nagets yun, people. Confetti kung nagets yun. Okay? Ano nga yung storya, sir? Yung plato mo, yung thyroglobulin. So, bago ka bumuo ng thyroid hormone, kailangan may paglalagyan ka muna ng tyrosine tsaka iodine. Alright? Now, I would like to point out na sa lahat ng endocrine glands natin, the only endocrine gland that stores their final hormone is your thyroid gland. Come again, sir. The only endocrine gland that stores their final product, in this case T3 and T4, is your thyroid gland. Bakit ganun, sir? Although hindi natin kayang gumawa ng sarili nating iodine, alam ng body mo yon. Kaya for every time na may iodine na nandyan, prina-prioritize ng body nyo, gawin siyang thyroid hormone, tapos ini-store yon ng thyroid gland. Okay pa? Kaya malaking fraction ng iodine sa body nyo ay nasa thyroid gland. Okay? Nire-reserba siya ng body nyo para makabuo ng thyroid hormones. Okay? And then, last na, try ko lang kung makaka-relate kayo. Guys, narinig nyo na yung goiter or nakakita na kayo ng mga taong may goiter? Dati, way back 2010 to 2012, marami pang taong may ganyan. Kasi hindi pa tayo strict sa paglalagay ng iodine sa mga asin natin. Ngayon, onti na lang may mga ganyan. Okay? Paano ba nagkakaroon ng goiter, sir? Kaya nagkakaroon ng goiter ay dahil sa iodine deficiency. Ang ginagawa ng pasuyo, makinig na maigi para hindi na malimutan. 'Di ba? May TRH ka na may TSH tapos T3 tsaka T4. Tama? Kung wala kang iodine, wala ka bang T3 tsaka T4? Yes or no? Kung wala kang iodine, wala kang T3 and T4? Wala. Tama? Masasense kaya yun ng pituitary gland na wala kang T3 and T4? Masasense kaya ng pituitary gland? Yes. Anong gagawin ni pituitary gland? Patataasin niya yung TSH. Tama? Patataasin niya yung TSH. So, ang nangyayari,
pinapataas niya yung TSH, pero hanggat wala kang iodine, wala pa ring T3 and T4. Tama? So, anong ginagawa lang ni pituitary gland nyo? Produce lang ng TSH. Tama? So, ano nagiging effect, sir? Palaki ng palaki si thyroid gland. Pero, walang napoproduce na T3 at T4. Nagets nyo ako? Na kumbaga kinikiliti lang siya ng kinikiliti ni pituitary. Uy, gawa ka ng T3 at T4, gawa ka ng T3 at T4. Wala na po produce. So ano nangyayari? Palaki lang siya ng palaki. Pero hypothyroid ka pa din. Nakuha niyo idea, guys? Ayun. So, yun yung simple goiter. Ano pa? Ang idea, kaya lumalaki din ang thyroid gland nyo kasi ina-anticipate niya na sana kapag may dumating ng iodine, ready ako para makuha ko lahat yon. Na-gets nyo ako? No? So, ayan. So, para pala siyang effect ng negative feedback loop, sir. Definitely, effect siya ng negative feedback loop. Alright? So, dito na dito na tayo sa synthesis ng thyroid hormone na merong 5 steps. Ano ba? 5 yan. 1, 2, 3, 4, 5. Oo, 5 steps nga. Pag na-gets nyo to, tapos na yung pinakamahirap na part. Kasi una pa lang, na-gets nyo na ako kanina. Okay? So, thumbs up kung ready na. Thumbs up kung ready na. Okay, so, ganito yung story na. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, follicular cells. Follicular cells. Sila yung magpo-produce ng thyroid gland, ng thyroid hormones, T3 and T4. Diba? Ini-store nila yon doon sa kanilang lumen. Yeah, yun yung tinatawag na colloid. Okay? Now, ang source ng elemental iodine palagi ay manggagaling sa blood. Okay? So, meron tayo ngayon 3 compartments na naka-involve para mag-produce ng T3 and T4. Bloodstream, yung follicular cells, tapos yung loob ng follicular cells, yung colloid. Okay? So, sabi natin kanina, ang unang mabibuild ay si platform or si plato, si thyroglobulin, si colloid antigen. Okay? So, ganito yung take na thyroglobulin, it is a glycoprotein that is exclusively being synthesized by your follicular cells. Come again, sir. Thyroglobulin daw, it is a glycoprotein exclusively synthesized by your follicular cells. Okay? Now, ang take natin is, in order for your follicular cells to synthesize thyroglobulin, the raw ingredient first is tyrosine. Come again, sir. O, pansinin nyo ha, nandun ako sa step 1. Step 1 is thyroglobulin synthesis. Paano daw yon? Paano daw magkakaroon ng thyroglobulin? Kailangan mo daw ng tyrosine as your raw materials. Okay yan? So, simple lang naman. O, sino yung magsisynthesize? Si follicular cells. Okay? Now, si follicular cells will secrete your thyroglobulin via exocytosis towards the lumen. Come again, sir. Your follicular cells will secrete your newly synthesized thyroglobulin towards your follicular lumen. Papasok. Okay? Papasok, pero ang tawag ay exocytosis kasi pinalabas mula sa loob ng cell. Okay yun? Guys, ulit. O, paano nga yan, sir? Baka kasi malito kayo. Ibig sabihin ng exocytosis, pinapalabas sa cell. Tama ba? Tama ba? Pero ang take natin, yung nabuo, hindi pinapapunta sa hindi binabalik sa blood, pinapasok sa lumen. Okay? Exocytosis towards the lumen. Okay. Now, board exam question. What represents the majority of protein synthesis by your follicular cells? Come again, sir. What represents, sabi ko sa inyo, sumunod kayo sa akin doon sa textbook nyo, ay sa material nyo. Andito na ako guys. Ayan. O, pag tinanong kayo sa exam,
Ano daw yung nagre-represent ng majority of protein synthesis by your thyroid gland? Ang isasagot po ay thyroglobulin synthesis. Okay? Come again, sir. What represent the majority of protein synthesis by your thyroid gland? Ang isasagot po ay thyroglobulin synthesis. It makes sense. Ito ay glycoprotein. Protein na may asukal. We're good? Guys, thumbs up kung okay pa yan. Madali lang, di ba? Ayan. Kapag masarap yung ulam namin mamayang gabi, bibigyan ko kayo ng reviewer na pang finals. Okay? Like, matagal ko na niluluto yon, bibigay ko na lang sa inyo ng libre para makapasa ka ng final exam. Na, pag kasama na to dyan, sir. Oo, kasama na to doon. Nakasynthesize na, sir. Oo, nakasynthesize na. Uy, oo nga. Pag masarap yung ulam namin. Okay. So, Nag-lag. iodine transport. Now, saan nanggaling? Bakit ako magta-type? So, eto ha, elemental iodine. Elemental iodine. Pasuyo ha, elemental iodine. So, pumapak ka ng iodized salt kasi na-conscious ka, baka lumaki yung thyroid gland mo. So, mapupunta siya sa bloodstream. Tapos, kailangan muna niya makapasok sa loob ng follicular cell. Kasi, guys, too much iodine is toxic. Too much iodine is toxic for any cell type. Kaya dapat well-regulated to. Board exam question. What is the name of the transporter required in order to facilitate the entry of iodine from the bloodstream toward the follicular cell? May online Come pa again, ba? sir. What is the name of the transporter Wala akong which is ano. required to facilitate the transport of Extension. elemental iodine from your bloodstream papasok sa follicular cells? Ang tawag ay NIS, sodium iodide transporter or SIMporter. Eto, dito na ako guys. Nandito na ako sa part na to. Sodium iodide SIMporter or sodium iodide transporter. Okay? So, bawal kasi pumasok si iodine. Para makapasok si iodine, kailangan sumabay siya kay sodium. Okay pa? So, yun yung take natin, ha? Now, bakit ba kailangan ng ganun, sir? Kasi, may papasok na negative, dapat may kasabay na positive. No? Kaya nakalagay dyan sa textbook nyo, charge balancing sodium ion. In order for iodine to enter your follicular cells, we need to balance the charges. Hence, we need to allow sodium to enter your follicular cell also. Okay yan, guys. Guys, thumbs up kung nagets nyo yun. Sige. Now, pasuya. Susunod, kailangan ulit natin ng transporter. Ano naman daw yung pangalan ng transporter na magfa-facilitate ng entry ng iodine nyo from the follicular cell towards the colloid? That is your pendrin. Come again, sir. What protein naman, again, that serves as a transporter is required in order to facilitate the entry of iodine from the follicular cell towards the lumen? That is your pendrin. Okay? Pendrin. Ayan. Now, pasuyo, yung susunod na movement ng iodine nyo, it requires TPO, ha? Napakahalagang bagay. Mamaya, isa-summarize natin ano-ano dun sa mga processes yung may involvement ng TPO. Ano ang ibig sabihin ng TPO na yan, sir? Nasa textbook nyo, thyroid peroxidase. Thyroid peroxidase. Okay. So far, lahat ng raw materials mo ay nasa loob na ng colloid. Tama ba? Tama? Lahat ng raw materials mo ay nasa colloid na. Ano nga yun, sir? Diba? So alam mo na ngayon, yung tyrosine magiging thyroglobulin, si thyroglobulin nandun na sa loob. Tama?
Tapos ngayon naman, si iodine na nanggaling sa bloodstream, nandun na din sa loob. Okay? So ngayon, it's time for you to move into step 3. Sundan nyo ako dyan sa textbook nyo. Nandito na ako sa step 3, guys. Ayan, monoiodotyrosine tsaka diiodotyrosine formation. Kita yon? Kita yon? Sige. So dyan kayo ha, tapos mag-explain ako. So, ngayon, pasuyo muna. Himayin nyo nga, kapag sinabi nating monoiodotyrosine, ibig sabihin ba niyan tyrosine na may nakakabit na isang pirasong iodine? Ayun. Nice. Tapos pag sinabi nating diiodotyrosine, tyrosine na may nakakabit na dalawang iodine. Tama? Tama. Ano pakialam ko dyan, sir? Ibig sabihin ba nun, guys, kapag isa nito tsaka isa nito, meron ka ng tetraiodotyrosine? Uy, T3 yun, guys. T3 ba yun? T3 yun? T3 yun. Tama. Ibig sabihin na pag may dalawa kayo nito, ang tawag na dun ay tetraiodotyrosine. T4. Tama? So the question is how? Yun lang. Yun lang yung take natin. Paano naging 1 plus 2 is equals 3, 2 plus 2 is equals 4. So, kailangan alam mo muna yung components. Okay? Kaya ganun ko siya in-explain kasi etong MIT tsaka DIT, hindi pa yan yung thyroid hormones. Okay? Sila pa lang yung, just say, precursor sa thyroid hormones. Okay? Now, pasuyo. Step 3, ang pinakamahalagang step is through the action of TPO pa din. Ayan. Through the action of your thyroid peroxidase, your thyroglobulin will now accept iodine molecules. Okay? Tama ba ako yung thyroglobulin nyo is made up of tyrosine na talaga? Uy. Made up of tyrosine na talaga. Tama? Kung sa part na to, may dumikit na isang pirasong iodine, dito meron ng MIT. Okay? Kung sa part na to, meron dumikit na dalawang iodine, meron na ditong DIT. Ganun lang. Kasi itong buong molecule na to is made up of tyrosine. Kaya nagkakaroon Okay ng pa? Now, hyper-pH. pasuyo ako ha. Board exam Yes, sir. question. What facilitates the interaction in between your thyroglobulin and iodine? That is your TPO pa din. Okay? Again, sir, what facilitates the interaction in between your thyroglobulin and iodine? That is your TPO. Okay? Now, dyan sa textbook nyo, nakalagay naman yung ibig sabihin. Ano naman daw yung tawag dun sa reaction na yon or in yung thyroglobulin nyo ay nag-accept ng iodine? That is organification. That is organification. Organification. The coupling reaction in between your thyroglobulin and iodine is termed as organification. Okay? Now, ngayon, nandito lang ako guys sa pasuyo na sabi ko kanina, hindi allowed na sobrang daming iodine na nasa loob ng thyroid follicle. Okay? Ngayon, merong by default na process na kung saan kapag you have too much iodine in your colloid, kusang nag-i-stop yung organification. Ano daw tawag doon sa process na yon? Wolff-Chaikoff effect. Okay? In order to prevent iodine toxicity doon sa thyroid follicles nyo. Ano nga ulit ibig sabihin, sir? Bawal na sobrang daming iodine sa loob ng follicles. So, kailangan yung organification or yung thyroglobulin plus iodine, kusa siyang nag-i-stop kapag maraming iodine. Ang tawag daw doon ay Wolff-Chaikoff effects. Ayan. So, ipapangalan na niya sa anak niya yan, Wolff-Chaikoff. Anak, ikaw na ngayon si Wolff-Chaikoff. Alam mo ba kung saan ko natutunan yun, anak? Thyroglobulin formation, ipinangalan ka sa
Heist. Okay. Interest. Step 5. Step 5. Ay, sorry. Step 4. Step 4 is, halos na-explain ko na yung step 4. So, pasuyin na lang. So, doon na tayo sa triiodothyronine tsaka tetraiodothyronine formation. So, mapapansin nyo yung step 4, simple lang naman. 'Di ba? Yung naunang MIT, dinagdagan pa ng DIT, kaya naging T3. Yung DIT, tsaka dinagdagan pa ng another DIT, tsaka ngayon nagkaroon ng T4. Okay po? So, iisa-isayin na lang natin yung schematics ng dalawang yan. No? Now, so, I think kuha nyo naman yan. Like, madali lang naman, di ba? Ngayon, magbibigay ako ng facts na gagamitin natin hanggang mamaya. Paano ba yun, sir? Guys, dahil sobrang halaga ng iodine sa thyroid gland nyo, nire-recycle natin ang iodine, ha? So, mamaya, ma-appreciate natin kung paano nangyari yon. Pero, pasuyo na lang. Per liter. Kanina, yung organification, TPO. Ngayon naman, yung thyroid hormone formation, TPO pa din. Okay? Come again, sir. Yung thyroid hormone formation, kasi at this point, meron ka ng T3 and T4, organification pa din yung process. Ngayon, nakalagay dyan sa textbook nyo na almost 90% daw ng total iodine concentration ay nasa loob lang ng colloid. Okay? Come again, sir. Almost 90% ng available iodine sa body nyo ay nasa loob ng colloid. Paano nangyayari yun, sir? Guys, kapag ang thyroid hormones nyo, pasuyo ha, kapag ang thyroid hormones nyo ay naka-attach pa sa thyroglobulin, yun yung storage form niya, ha? Again, sir, if your thyroid hormones is still attached to your thyroglobulin, that serves as your storage form ng thyroid hormone. Okay? Hindi pa naman siya lumalabas, di ba? It makes sense. Kasi guys, pag lumabas yan, kukunin lang tong dalawang part na to. Okay? So, simple lang naman, no? So, ang message natin dito is, habang hindi pa siya ginagamit, nakastore ang thyroid hormones sa thyroglobulin. So, ibig sabihin, whenever your body will try to store thyroid hormones, dapat kaya nyo ding mag-synthesize ng thyroglobulin from tyrosine. Okay? Kaya sa diet nyo, required pa din na meron kayo palaging consistent amounts ng tyrosine. Okay. Now, step 5 is the release of thyroid hormones. Step 5 is the release of your thyroid hormones. So, with the release of your thyroid hormones, simple lang naman. Meron kayong tatlong facts na dapat tandaan, ha? Ano yung mga facts na yun, sir? Ayan, nakalagay na naka-number na 1, 2, and 3. Okay? Yan lang yung mga dapat yung tandaan when it comes to the thyroid hormone release and recycling. Okay, so first of all, your MIT and DIT, your residual MIT and DIT, since it still contains iodine, it will be recycled. Okay? What do you mean by that, sir? O, di ba? Ang marirelease lang natin ay yung T3 tsaka yung T4. So, yung part na to, iodinated pa din naman siya. Tama ba? Iodinated pa din siya. As such, dapat siyang ma-recycle. So, ang question na dapat pumasok sa isip mo is, paano muna siya hihiwalay sa thyroglobulin? Okay? Again, sir, para ma-recycle siya, itong dalawang to, dapat humiwalay siya sa thyroglobulin. Tatanong sa'yo sa exam, ano daw yung enzyme na responsible in order to remove MIT and, in order to, let's say, recycle the iodine from MIT and DIT. Again, sir, what is the enzyme responsible in order to recycle the iodine from MIT and DIT? That is your thyroid deiodinase. The name will tell you everything, di ba? It will deiodinate the MIT and DIT, thereby releasing the iodine. Kita yon?
Confetti, kung okay ka pa, madali lang naman yung pinag-uusapan natin. Okay, so Wow. susunod, yung iodine, mapapansin nyo, pwede ulit siyang gamitin 4 to para 8 ma-restart hours. yung cycle. Regardless. Alright? So balik tayo sa step 1 Remember. and so on and so forth. Now, ayun lang. Like, pasuyo, ano yung process kapag kinukuha na tong part na to papunta sa loob, that is pinocytosis. Pinocytosis. No? Ano daw tawag kapag yung Wala thyroglobulin na that contains your T3 and T4, let's say, is taken up from the colloid towards the follicular cells, that is your pinocytosis. Alam nyo na yun, cell drinking. Diba? Diba? Cell drinking. Okay. So, nice. Now, kung na-gets nyo na lahat yun, madali na yung mga susunod nating pag-usapan. No? Kasi doon na lang din naman magre-revolve yung yung context ng mga magiging conversation natin. Okay? So, break time muna tayo, 5 minutes. Hindi pa nagche-check na attendance ha. Tapos, magpo-proceed na tayo with the differences in between your T3 and T4. Okay? Differences in between your T3 and T4.